So mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang topic po natin is patungkol po sa paano lumalim sa Biblia. So special series po, 9 out of 10. Ito po ay Messianic New Covenant. So sabi po dito sa concept po natin, patungkol po sa Messianic New Covenant po, the New Covenant is the covenant that Jesus Christ mediates between God and His people, fulfilling and surpassing the old covenant made with Israel. It is primarily prophesied in Jeremiah 31 verse 31 to 34 and fulfilled through Christ's life, death, and resurrection. The new covenant is established in His blood. So, ito po yung matatagpuan sa Luke 22, verse 22, chapter 20 po. And is characterized by internal transformation, forgiveness of sin, and the indwelling of the Holy Spirit. So, yun po yung sinasabi po tungkol po sa Messianic New Covenant po, no? Na ito po yung bagong kasunduan po. So, makikita po natin dito na meron po tayong Old Covenant po and we have our New Covenant. So, una po sa Old Covenant po natin, meron po nakalagay doon, blood of animals. So, ngayon naman po, sa New Covenant po natin, blood of Christ. Tapos, meron po nakasulat po doon, written on stone, ngayon naman po, written on our heart. So, tayo po mga Kristiyano po, ngayon po sa New Covenant, nakasulat na po sa puso natin ang ating Panginoon Diyos po kasi ang Holy Spirit po ng ating Panginoon Diyos is naiwan na po dito po sa puso po natin, nanirahan na po sa puso natin yung Holy Spirit po nung umakyat po yung ating Panginoon Diyos papuntang langit at naghari po sa kanyang trono po, nagharian yung buong mundo. Then yung Holy Spirit po ng ating Panginoon Diyos is naiwan na po dito sa ating puso. That's why ang ating Panginoon Diyos po is nakasulat po sa ating puso po. And now tayo po dumako po sa ating teaching po, the Messiah New Covenant po. Una, Jesus fulfilled all the covenant. So, pag sinabi po natin ulit covenants po, ito po yung kasunduan. So, finulfill na daw po lahat po ng ating Panginoon Diyos, yung kasunduan po na pinangako niya po sa ating mga anak niya po at sa ating po, dito po sa mundong ibabaw po. So, Jesus Christ made His covenant po for us po na at lalo po yung isa po sa covenant po ng ating Panginoon Diyos or binigay niya po sa atin is yung buhay na walang hanggan na kapag tayo po is namatay po dito sa ating physical po, then magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan po sa kabilang buhay sa pamamagitan po ng Holy Spirit po natin. And doon po is makikita po natin kung gaano po tayo kamahal po ng ating Panginoon Diyos. That's why He fulfilled all the covenants po na ginawa niya po sa atin. So, pangalawang katuruan po, Jesus reconciled His people to God. So, ang ating Panginoon Diyos po is nireconcile niya po yung mga tao patungo po sa Diyos Ama po. So, wag po tayo malilito na ang ating Panginoon Diyos po is merong tatlong persona, the Holy Spirit, the Son, the Father, and the Holy Spirit po. So, si Jesus po, nireconcile niya po. So, parang binalik po, connect po yung tao po patungo po sa ating Diyos Ama po. So, parang si Jesus Christ po ang naging daan po para po tayo po mga tao is magkaroon po tayo ng reconciliation po patungo po sa ating Diyos Ama po. So, pangatlong katuruan po, Jesus expanded the people of the covenant. So, napakagandang pakinggan po na ang ating Panginoon Diyos daw po is in-expand niya po yung covenant niya po pagdating po sa ating mga anak niya, pagdating po sa new people. So parang nagkaroon po ng adjustment po yung ating Panginoon Diyos para po dun sa covenant po or kasunduan na ginawa niya po sa mga tao. So, parang grabe po yung love po na pinapakita po dito ng ating Panginoon Diyos. That's why He expand the covenant for us po. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.